Baka hindi mo akalain. Pero ang Peppa Pig may mga karakter na mas nakakatakot kaysa sa karaniwan sa palabas pambata. Pag ipinakita namin kung sino gumawa ng listahang ito, magbabago tingin mo sa mundo ni Peppa? Masamang kambal. Sa mundo ni Peppa Pig, baka akalain mong pinaka-nakakatakot sina Mr. Wolf o Mr. Fox. Paano kung si Peppa pala ang tunay na nakakatakot? O baka may isa pang Peppa? Hindi mo mapagkakatiwalaan ang kahit sino sa palabas na ito, pati na ang pangunahing karakter, dahil may lumalaganap na teorya na si Peppa Pig ay may masamang kambal. Ang ebidensya ay makikita pa sa isa sa unang opisyal na poster ng Peppa Pig na inilabas. Nasa unang tingin ay mukhang simple lang. Masayang nakatayo ang pamilya ng baboy sa labas ng kanilang dilaw na bahay. Ngunit sa loob, may isang maliit na baboy na sumisilip sa bintana at kamukhang-kamukha ni Peppa. Parehong damit at mukha, lahat magkapareho. Pero may problema. Nasa labas na si Peppa at ang pamilya niya. Sinong nasa loob ng bahay? Ang larawang ito ang nagpasimula ng kakaibang teorya sa Peppa Pig Universe na may nakatagong kambal si Peppa na itinatago ng pamilya. Isang kambal na paminsan-minsan ay nagpapalitan sila ng pwesto. Ito lang ang nagpapaliwanag kung bakit minsan ay ibang-ibang ugali ni Peppa sa bawat episode. Makasarili, bastos, at minsan malupit sa mga kaibigan. Naalala mo ba nung ayaw niyang makipaglaro kay George? O basta na lang nakikipag-away kay Susie Sheep? Baka hindi si Peppa yon, kundi ang kambal niya. At may iba pang palatandaan. Sa episode na Thanksgiving, nabanggit ni Mommy Pig si Tia Dottie at nagtanong si Peppa sino yon. Dottie, si Tia Dottie yon. Hetong nakakakilabot. Sa mas naunang episode, nakilala na ni Peppa si Tia Dottie at binigyan pa siya ng laruan na kabayo na si Horsey Twinkletoes. Kaya paano niya ito nakalimutan? Simple lang kasi ibang Peppa yon. Yung kambal na una nandoon, hindi na siya yung nasa mesa pagkatapos. Parang si Peppa at ang kambal niya ay nagpapalit-palitan ng buhay at niloloko ang lahat, pati mga nanonood. Siguro yung isang Peppa ay yung masayahing baboy na kilala natin. At yung isa pa na hindi dapat makita ay may mas madilim na katauhan. Kaya kapag kakaiba ang kilos ni Peppa, tandaan, baka hindi siya yon, kundi ang masamang kambal niya. Ang tagapagsalaysay. Nasa sala si Peppa at George sumasayay sa paborito nilang kanta. Naisip mo na ba kung sino ang pinakamakapangyarihang karakter sa Peppa Pig? Akala mo siguro si Peppa o Miss Rabbit, pero mas misteryoso pa ang tunay na sagot. Isang tao na laging nariyan, kahit wala ng iba. Ang tagapagsalaysay. Siya lang ang laging naroroon sa bawat episode, pinapanood lahat, nagbibigay ng komento sa bawat kilos, at parang alam niya iniisip ng bawat karakter. Heto ang kakaiba. Hindi pa natin siya nakikita. Walang tao, muka, o paliwanag. Boses lang na tila siyang may kontrol sa mundo ni Peppa. Kapag mapanuri ka, may mga pagkakataon na tila napapansin siya ng mga karakter. Gaya ng episode na sinubukan ni Daddy Pig gumapang sa ball pit at naisip niyang baka siya maipit. Tumingin siya sa atin o baka sa boses na gumagabay sa bawat kilos niya at nagtatanong siya kung iyon nga ba ang mangyayari. Parang alam niya na may isang nilalang na nagdedesisyon ng kapalaran niya. Mr. Fox, kapag inaral mong mabuti ang mundo ni Peppa Pig, mapapansin mong hindi ito ganoon ka-inosente. Sa kabila ng tawanan, may mga kahina-hinalang karakter na gumagala. At pinakakaduda-duda sa kanila, si Mr. Fox. Sa unang tingin, magiliw at magalang siya, laging bukas makipagkasundo. Pero sa likod ng ngiti niya, may kakaibang pakiramdam. Sa mga hayop sa gabi episode, nahuli natin siyang palihim na gumagala sa bukirin ni Lolo Pig sa gabi. At hindi para bumate. Kapansin-pansin ang palihim niyang paglibot sa paligid ng kulungan ng manok. Mukhang may masama siyang balak. Dito nagiging interesante. Sa istasyon ng police episode, makikita ang poster sa labas ng istasyon na may simbolo ng fox. Parehong-pareho ang simbolo na nakaprint sa van ni Mr. Fox at nakatatak sa lahat ng produktong binibenta niya sa tinatawag niyang tindahan. Kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga palatandaan, malinaw ang ipinapakita nito. Hindi basta-basta nagbebenta si Mr. Fox ng kung ano-anong gamit, kundi mga nakaw na gamit ang binibenta niya. Kinukuha niya ang anumang makita niya, ilalagyan ng kanyang simbolo, at ibinibenta ulit sa mismo mga taong ninanakawan niya. Kapag may bumibili ng gamit na may ganyang marka, hindi nila alam na sumusuporta sila sa kriminal. Alam din ng pulis na hindi lang dekorasyon ang poster na yon.
Babala ito. Matagal na nakukubli si Mr. Fox, nagpapanggap na negosyante, habang lihim na pinapatakbo ang black market ng Peppa Town. Madam Gazelle. Sa unang tingin, si Madam Gazelle ay tila perpektong guro. Kalma, mabait, at matiisin sa kanyang mga estudyante. Paano kung sa likod ng meeting yon ay may tinatagong dilim? Totoo, may kakaiba kay Madam Gazelle. May teorya na hindi lang siya guro ni Peppa, kundi vampira din siya. Nakakabahala dahil mas marami pang ebidensya rito kaysa inaakala mo. Sa episode na binisita natin ang bahay niya, may nakakatakot na sandali. Nakatayo siya sa harap ng salamin pero walang refleksyon. Hindi lang ito simpleng pagkakamali sa animation dahil binanggit mismo ng tagapagsalaysay na parang sadyang gusto ng palabas na mapansin natin. Ang weird nun. Walang refleksyon si Madam Gazelle sa salamin. Kilala ang mga vampira na walang refleksyon dahil wala silang kaluluwa. Kung sinadya yon, ano kaya ibig sabihin nun tungkol sa kanya? Mas nakakakilabot tuloy. Sa flashback, kitang nagtuturo na si Madam Gazelle nung bata pa. Ang mga magulang ni Peppa, hindi bababa sa 20 hanggang 30 taon ng nakaraan. Pero di pa rin nagbago ang itsura niya. Walang kulubot, walang palatandaan ng pagtanda. Wala talaga. Para bang ayos siyang tabla ng panahon mismo. Kaya kung vampira nga si Madam Gazelle, ano kaya ang ginagawa niya pagkatapos ng klase? Tahimik ba siyang namumuhay sa bayan at tinatago ang kanyang pagkatao? Palihim ba siyang sumisila sa kanila pagsapit ng dilim? Itinatago sa ngiti ang kanyang lihim? Ang pamilyang lobo. Nakakatakot si Madam Gazelle dahil vampira siya, pero wala namang ebidensya na masama ang intensyon niya. Kabaligtaran naman ang pamilyang lobo. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing sila ang totoong masasamang lobo. Maaaring magpakita ng kabaitan sina Ginu at Ginang Lobo, pero may malalim na pagdududa sa kanila. Sa ilang episode, tinatanong nila si Daddy Pig ng kakaiba at nakakabahalang tanong. Ano ang gawa nito? Dayami? Patpat? Sa una parang inosente pakinggan. Pero kung alam mo ang klasikong kwento ng 3 maliit na baboy, kikilabutan ka sa linyang yon. Iyan ang sinabi ng malaking masamang lobo bago niya subukang hipan at gibahin ang bahay ng mga baboy at kainin sila. Parang hindi aksidente, kundi sinadya na sina Gino at Ginan Lobo ay nagtatanong ng eksaktong tanong sa pamilya ni Peppa. At sa bilis ng sagot ni Daddy Pig na, gawa ito sa mga ladrilyo. Gawa ito sa mga ladrilyo. Parang alam na alam niya ang pinapahiwatig nila, kaya mas nakakatakot ang usapan. Hindi lang mga magulang, pati si Lola Wolf, parang may tinatago rin. Sa episode Kaarawan ni Wendy Wolf, tinanong ng mga bata si Lola Wolf ng parehong tanong na tinanong ni Little Red Riding Hood sa lobo na nagkunwaring lola. Pareho rin ang sagot niya, kaya mas nagiging madilim ang lahat. Kung minsan lang ito nangyari, baka biro lang at walang masama. Pero paulit-ulit na lumalabas ang ganitong ugali. Ang pamilya ng lobo ay parang napapanggap lang na bagay sa masayang mundo ni Peppa. Tinatago ang tunay nilang ugali. Pirate. Hindi lang si Mr. Fox ang kaduda-duda ang katapatan sa mundo ni Peppa. May isa pang karakter na kasindaya o baka mas masahol pa, si Pirate. Baka akala mo isa lang siyang nakakatawang side character na mahilig magbihis at magkunwari. Pero hindi talaga siya nagpapanggap. Hindi tulad ng mga palakaibigang pirata na makikita mo sa mga palabas o kwento ng mga bata. Mas totoo ang dating ng piratang ito at hindi ito maganda. Mas malapit siya sa kung ano talaga ang mga pirata noon. Mga sakim na magnanakaw na gagawin ang lahat para sa yaman ng iba. Sa isang episode na police station, tahimik lumalabas ang tunay niyang pagkatao. Nagbabantay sina Opisyal Panda at Opisyal Squirrel ng misteryosong baul ng kayamanan na wala raw may-ari. Naghihintay lang sila na magpapapilalang may-ari. Mukhang wala namang masama, di ba? Dumaan si Pirate sa harap ng istasyon ng pulis. Sandaling huminto. Sinilip ang baul sa bintana. Tapos lumakad palayo. Munti lang ang sandaling yon. Halos di mapansin. Kapag pinagsama ang mga pangyayari, nakakakilabot ang ibig sabihin. Sa kanya palang kayamanan, pero hindi niya ito maangkin dahil alam niyang ninakaw yon. Hindi lang siya tao sa kostume o nakakatawang background character. Isa siyang kriminal na nagtatago sa harap ng lahat at walang nakakapansin sa bayan. Habang nagtatawanan at naglalaro ang lahat, naglalakad si Pirate na kangiti at nagpapanggap. Naghihintay ng susunod na pagkakataon magnakaw. Ano sa tingin mo? May tinatago nga bang masama ang mga karakter na ito? Siguradong mas nakakatakot ang palabas na ito kaysa inaakala. Salamat sa panunood, magkita tayo sa susunod na video.